Sa pag-iikot ng DENR, kakaunti na raw ang mga lugar sa Benguet na pwedeng tamnan ng mga puno dahil karamihan sa mga lupa ginawa ng pribado. Nagpapatrol, Micaela Ilaw. Mayaman sa kalikasan ang Cordillera. Halos 70% ng rehiyon ay bulubundukin. Higit 1 milyong hektarya nito ay nagsisilbing watershed. Pero 37 na lang dito ang forest reserve. Kaya para panatilihin ito, nagkaroon ng aerial monitoring ang Department of Environment and Natural Resources kasama ang Philippine Air Force kaninang umaga. Yung NGP natin is the National Greening Program, di ba? Yun yung napirmahan noong time ni President Aquino, isang priority trust ng government natin. So, purpose nito is, of course, reforestation, tree planting ng ating mga denuded areas. May MOA kami na we will support the airlift needs of DNR in the greening program of the government. Sa pag-iikot ng DENR, kakaunting lugar na lang sa Benguet ang pwedeng tamnan ng mga puno dahil karamihan sa mga lupa ginawa ng pribado. Target nila na makapagtanim ng mga puno sa 100,000 hektarya sa loob ng 6 na taon. Nakita namin, at least meron kaming nakita na plantation sites within Kamatagan, sa May Banao, and Kapangan niya pa yun. So kung maganda yung pagtanim nila na yung open areas ang tinamnan, kitang-kita talaga. Mayroon kaming nakita na nakalinya ng mga pine trees, mga 3 years old plantations siguro yon. Sinimulan ang aerial monitoring noong 2011. Target itong matapos ngayong taon. Micaela Ilaw, ABS-CBN News. May bagong atraksyon ngayon sa La Trinidad, Benguet. Doon itinuturo pa ang tamang diskarte sa pagtatanim. Pasyalan yan sa kwento ni Angeline Valencia. Kakaiba ang taniman sa loob ng Benguet State University. Tawag dito ay elevated at multi-craft farm. Because land is not growing, the only way to increase yung land area for crops is really to go upwards. Kaya pinupush din namin yun. Sabi nga namin, increase your productivity by increasing your land area. Meron ding mga sariwang tanim ng strawberry, bell pepper, sili, kale, litsugas, asparagus at marami pang iba. May ornamental na halaman, gaya ng sunflower. Tinuturuan doon ang mga magsasaka ng tamang diskarte sa pagtatanim na mas mainam sa monocropping. Naging double yung pwede mong ma-harvest yung dati mong practice. Hindi lang ito para sa mga magsasaka. Welcome doon ang mga turista. Tapos, first time ko kasing pumunta dito, kaya sobrang na-amaze ako, kaya nag-picture-picture ako. Hindi lang siya strawberries, madami din makikita. Hindi mo lang makikita yung bunga eh. Kasama yung puno, kung paano siya itanim, kung paano siya alagaan. At saka, makikita mo yung mga matsatsagang na lagi nilang binibisita to. Basta nakaka-refresh siya, yung wala ka naiisip na mga problema, ganyan. Parang focus ka lang. Nakapamasyal na, pwede pang makabili ng sariwa at murang produkto. Angeline Valencia, ABS-CBN News.